Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time ako nanonood. Please click na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, ngayong araw ng linggo, matalino ka ba? Masipag o masikap? O isa ka bang tamad? So yan ang karaniwang nangyayari sa ating buhay sa pang-araw-araw. So, ayon sa kwento ng ating Panginoon Hesus, mayroong isang mayaman at isang katiwala. So, itong mayaman na to, nabalitaan niya na yung kanyang pera ay nilulustay ng kanyang katiwala. Kaya dali-dali siya pumunta doon sa kanyang, siguro, mga negosyo yun, guys. Kaya pinatawag niya ang kanyang katiwala. Ang sabi ng kanyang amo, ang sabi niya, nababalitaan kong nilulustay mo daw ang aking kayamanan o pera. Dahil dyan, sabi niya, ibigay mo sa akin yung record para ma-check ko, kumaga i-audit niya, di ba? At pagkatapos nito, tatanggalin na rin kita. So, pagkatapos nila mag-usap, nag-isip ngayon, itong katiwala, naku, paano to? Tatanggalin na pala ako ng aking amo. Ano ang gagawin ko? Hindi ko naman kayang magtrabaho ng, sabihin natin sa panahon natin ng construction o yung mga mabibigat, di ba? Nahiya naman ako kasi dati akong katiwala. Kaya naisip niya, alam ko na, yung mga nagkakautang sa aking amo, isisingilin ko. Kaya pinatawag niya yung isang may utang sa kanyang amo. Sabi niya, ilan bang utang ko sa'yo? Ay, utang mo sa akin. Halimbawa, ay ilagay na lang natin sa 100 kabang bigas para mas malinaw, di ba guys? Kumpara natin sa ating panahon na to. 100 sako ng bigas. Ang sabi ng katiwala, ka, gawin mong 80 na lang yan. Di ba? Para at least yung 20, pabonus ko na yun sa'yo. Yung isa naman, o ikaw, ilang kabang bigas ang utang mo sa amo ko? Ang sabi niya, 80. O sige, gawin mo na lang 50 na lang. Bonus ko na lang siya yung 30. O siyempre, papayag yung pinagutangan ng utang, di ba? Kasi nakatipid siya, guys, di ba? So, yun. Pagkatapos noon talagang naisip kasi niya na baka mahirapan siya kung mawalan na siya ng trabaho. Kaya yun ang naisip niya, para may tatanggap nga daw sa kanya kung sakaling mawalan siya ng trabaho. At dahil dyan, sabi ng Panginoon sa Lucas 16 chapter 16 verse 18, at pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala sapagkat siya'y gumawa ng katalinuhan, sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa sa mga anak ng ilaw o ng makadiyos. So yun guys, di ba? Napakalinaw, di ba? Pinuri niya ang madayang katiwala. Bakit niya pinuri ito, di ba? Sa kabila ng kanyang ginawa. Dahil unang-una, pinuri niya dahil sa kanyang katalinuhan. Talino siya, di ba? Kaya pag sinibak siya sa kanyang trabaho, sigurado may tatanggap sa kanya yung mga pinagkautangan ng kanyang amo. Di ba guys? So sa buhay natin, minsan binigyan tayo ng katalinuhan. Meron dyan, lalo na sa ating mga Pilipino, guys, madalas nangyayari ito. Sa isang pamilya na maraming membro, minsan isa lang nagtatrabaho. Di ba? Kaya kahit kalabaw, itong tinatawag nating breadwinner sa kanilang pamilya. So, yung ibang miyembro nun, guys, ano tawag natin doon? Bread eater na. Di ba? Kain lang sila ng kain. Kaya tuloy, hirap na hirap yung isang miyembro ng pamilya. Di ba? So, tatamad-tamad sila. Kung wala kang diskarte sa buhay, hindi ka nagsisikap, di ba? Talagang magugutom ka. Kahit si San Pablo, guys, nung siya'y nabubuhay at nangangaral, ang sabi niya, hindi nagtatrabaho, huwag niyong pakainin dahil tamad yan. So kung tatamad-tamad talaga tayo, ay walang mangyayari sa ating buhay. Sayang, di ba? Kasi lahat tayo may binigyan ng kakayahan o katalinuhan ng Diyos
para tayo ay mabuhay. Siyempre, pagka ginawa mo yun, di ba? Hindi ka magugutom. Pero bakit subalit mas marami ang taong tamad, di ba? Kasi minsan yung mga tamad, sila pa yung nakikita nating nakatambay lang, painom-inom lang, payos-silos lang. Pagdating naman sa babae, mga maharte sila, di ba? Bakit hindi sila magtrabaho para makatulong sa buong pamilya at gumaan ang kanilang buhay, di ba? Kaya ang sabi ng Diyos, tularan nyo itong katiwalang tuso dahil sa kanyang katalinuhan. Siyempre marami nag-iisip, bakit pinuri niya yun? Tuso nga, di ba? O mandarayang katiwala. Bakit pinuri ng ating Panginoon? So, pinuri niya, guys, linawin lang natin, hindi dahil sa kanyang ginawang pandaraya. Siyempre, kaya nga sinibak pa rin niya, di ba? Kahit naging matalino siya. Hindi niya kinukonsente yung kanyang pandaraya, bagkus yung kanyang diskarte at katalinuhan. Kaya nasabi niya ng ating Panginoong Yesus na mas matalino pa ang mga tuso o mandaraya sa mundo. Pero ang kanilang katalinuhan, guys, ginagamit naman sa masama, hindi na siya exempted, di ba? Hindi naman papayagan ni Lord yun. Kaya mas maganda, di ba? Kumilos ka, di ba? Tulungan mo yung sarili, tutulong din ang ating Panginoon Yesus. Gaya na lagi nating kasabihan sa ating mga Pilipino, di ba? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, trabaho lang po tayo ng trabaho, tutulungan tayo ng Diyos at giginhawa tayo sa ating buhay. Pero wag lang ang concern natin dito sa mundo, di ba? Kaya nga yung tuso na yon, yung mandaraya, pang sanlibutan lang yon. Hindi niya iniisip na yung katalinuhan niya ay ang buhay natin ay hanggang dito lang. Di ba? Meron pang ibang buhay sa kabilang buhay. Kasi temporary lang tayo dito sa mundo ito. Kaya kung maging matalino ka sa isang bagay, di ba? O sa buhay mo ay dapat kasama yung buhay na walang hanggan. Hindi lang dito sa mundo. Kasi yung iba, di ba, nag-iipon ng kotse, ng maraming pera, maraming negosyo, maraming properties. Akala nila madadala nila yan sa langit. Di ba? Hindi naman masama yun kasi kung pinagsikapan mo naman at nakuha mo sa legal na paraan, wala naman po problema yun. Ang sinasabi dito, i-share mo. Huwag kang maging sakim, di ba? Huwag mo suluhin yung grasyang binibigay sa iyo, magbigay ka. Yun ang taong matalino na iniisip pati ang buhay na walang hanggan, na gumagawa ng kabutihan dito sa mundo. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may matinding problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun pagkakalob sa iyo ng ating Panginoong Yesus. Tayo po manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na po, Lord. At tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong luluobin. Kaya yakapin niyo po, Lord, na mahigpit ang kapatid namin ito. At ganoon din po sa pamilyang nagkakasira at nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi pagkakaintindihan, dahil sa mapagmataas. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad sa isa't isa at ibalik at pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganoon din po sa financial na kailangan po namin lahat. Lalo na yung kapatid naming walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas. Iniisip pa kung paano nilaraos ang kanilang buong pamilya. So, patawarin niyo po kami sa aming kahinaan at kasalanan. Ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.